Ano pa yung si Lacson, meron din siyang meron din siyang ulit tanong. Wait lang asan na yung tanong ni Lacson? Ito yung tanong ni Lacson. Ang ganda rin itong tanong ni Lacson. O, panoorin din ninyo para may matutunan kayo. Ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault. Ah, Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung mayroon talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority. Oh, wala pa po. Yeah, my point is parang kulang yung Kaya walang authority. Inuna kumain. Kain ng kain eh. ginawa yung trabaho. Para hindi kumpleto. Ano sabi ni Ping Lacson? Hindi kompleto yung trabaho niya. Hindi daw kompleto yung trabaho, ha? Pero yung Ricardo kompleto. Ito sa Article 4, 15, paragraph, Article 4, Section 15 ng inyong Joint Circular. Ayan, pinas ko lang sa screen para ma-remind ka. 4.16. Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2 at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin. That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO. Sige, sa 3, paragraph 3. That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. So ka? Nakalagay naman pala sa Joint Memorandum Circular na dapat yung mga dokumento na nasa vault, custody of the agency kept in a vault which may be inspected by ICFAO if So ba't hindi mo ginawa yun? Paano kain ng kain? Lagi nasa kantin. Lagi nasa kantin eh. Lagi nasa mess hall. O kaya hindi alam. Ngayon, nalaman mo na. Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito? Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa use ng... ICFAO ito Siya sabi, if the circumstances so demand. Hindi Nakalagay na nga, ICFAO eh. Kayo yun eh. ba dinidemand ng circumstances na inspeksyon yun yung vault? Yung sa Dahil maraming aliases? yung sa vault po kasi, yung nagpe-pertain po yun sa intelligence. Baka naman kasi ibang vault yung tiningnan mo, sabi ni Bright Naria. Baka yung vault na tiningnan mo, may mga number, di ba? Yung vault may number. Oo. Pucha, microwave yun, hindi vault yun. Tingnan mo maigi. O kung hindi ka pa pumipindot ng number, bumubukas na yun, pucha ina microwave oven yun, ma'am. Kain ka ng kain kasi. Tiningnan ko naman po yung vault. Sure ka? Oo, tiningnan ko. Pinindot ko pa nga 2 minutes eh. Hindi vault yun, ma'am. Microwave yun. Walang Diyo. Yan ang sinasabi ko eh. Yung may vault po sa office. CF saka IF ito. Hindi lang intelligence. Parehong treatment, Miss Eileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural? Hindi po tiningnan ko po yung vault. O ano nangyari? Nung tiningnan mo yung vault, tumunog. Ting! Sabi. Ang init nga po, ang init. Napaso ako eh. Tarantado, hindi yun yung vault. Putsang ina, microwave oven yun. Loko-lako ka. Hayop na yan Lamang logically, isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung mayroon talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority. Oh, wala pa po. Yeah, my point is parang kulang yung ginawa yung trabaho para hindi kumpleto. Kasi po may iba po kasing office na... No, ICFAO sinasabi Ay na nagdadahilan ka pa, inuubo ko sa iyo eh. Nagdadahilan ka pa, sinasabi no Senator Judge sa inyo, nakalagay dito sa memorandum circular na ito, na kapag nakalagay that the details and supporting documents of transactions that are classified are in custody of the agency and kept in its vaults which may be inspected if the circumstances so demand. ICFAO, ikaw yun eh, BICFAO, di ba ikaw yun, BIC? Ikaw yun. Sinasabi na nga sa ni Lacson na dito sa 4.15.3 may kakayanan kayong gawin yun. Nakalagay mismo sa Joint Memorandum Circular nyo. Nagdadahilan ka pa. Sinabi na nga sa'yo na kulang yung effort ninyo, hindi nyo ginawa yung trabaho ninyo. Kaya tayo may hearing na ganito dahil hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo.
kulang yung effort ninyo, pucha nagdadahilan ka pa. Pagkakain, ang bilis, wala nang tanong-tanong. Pag tinawag mo kumain, kain na. Pucha nandoon, ang bilis. Pucha yan, kakakuha pa lang ng kanin, hindi pa ubos, kumukuha na naman. Pero kapag trabaho, ang bagal-bagal. Oh, yan ang sinasabi eh. Ito may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Opo. Anyway, let's leave it at that. Ano? Familiar ka ba doon sa 2020-005? Anong circular po yun? Yung sa Hindi niya alam. Tinanong ni Lacson eh, pamilyar ka ba dun sa 20+005? Putsang ina, ang sagot niya, ano pong circular yun? Pwede mo naman sabihin, hindi po. Putsa, sinabi na ni Lacson kung anong circular eh, hindi mo alam eh. Di ang sagot dun, hindi ka pamilyar. Anak ng tinapay talaga tong batan to. Putsang ina to, pinaglisa mo na to. fraud audit. Hindi po ako gaanong familiar dun sa joint circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung Buti pa si Marie. Marie. Kung nasa ka man, Marie. Marie Acohedo. Marie Acohedo, salamat sa iyo dyan sa Canada. Mabuhay ka hanggang sa susunod na linggo. Fraud Audit Office. Opo, may separate office po sa COA. Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan merong formal complaint, pero hindi lang complaint, information, indication, or complaint na merong fraud. Opo. So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo. Ibang yung fraud office. yeah. Pero Loko-loko naman to si si Neil Maurino. Sabi niya baby daw yan, baby damo. Hindi baby damo, baboy damo yan sinasabi mo eh. Gago naman to. Sira ulo ka naman oh. sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of etc. Pwedeng gumawa ng written information sa office na yon. Tingnan mo, pagka tungkol sa trabaho nila, hindi nila alam. Pamilyar ka ba doon? Hindi po. Trabaho nila yan. Memorandum circular nila yan. Hindi nila kabisado. Pero pagka kay Inday, dami nilang sagot. Hindi po kasi siya nag-liquidate. Hindi po siya ay kasi po ganito, ang dami nilang dahilan. Pero pag tinanong mo, alam mo ba yung memorandum nyo? Yung sinusundan nyo parang Biblia nyo? Hindi po. Putangin lang yan. Hindi alam. Pagka tungkol kay Inday, alam. Pagka dito, hindi alam. Hayop na yan. Para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever. Not necessarily the Vice President. Yung sa pag-refer po sa Fraud Audit Office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa Fraud Audit Office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ang office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling Nag-aaralan, tinanong ka kung alam mo, sabi mo hindi. Tapos ngayon pinag-aaralan nyo na. Sinungaling. may refer po ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So pinag-aaralan po itong mabuti muna. Anyway, 12 seconds na lang. Isa na lang tanong, balikan ko yung sa 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Ma-compare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman. Kindly answer the question, Celine. Opo, i-refer po namin sa higher. Yan. Hindi alam yung trabaho, yabang-yabangan. Nensky Baker, salamat sa iyo sa Canada. Mabuhay ka. Oo, welcome sa langit. Mapupunta ka na sa langit po. Mapupunta ka na sa langit. Walang hiya itong babae na ito. Pag trabaho niya, hindi niya alam. Pero pag trabaho ng iba, alam niya. Hayop na yan. Authority po. Thank you po. The chair would just like to make some interjections. We will not have a round 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Celine. Wala Pucha, gago, isa pa tong demonyo, si Merlin Pura. Hindi daw si Lynn ang name niyan, si Lynn. Gago. Hindi daw si Lynn ang pangalan, si Lynn. Gasol yun eh. Walang iya oh. Ano yan? Gasolito. Sira ulo kayo talaga. Sige, pucha, ako marereklamo dahil sa ginagawa ninyo. Binabasa ko lang po yung mga comment nila. Di po ako nagsabi nun, Shelane. Oo nga. Kanina naman, pangalan, Lily. Lily, yung pala, Lilichunin. Yung isa naman, ang pangalan, Baby Damo, Baby Ramo. Pucha, yung pala, Baboy Ramo. Loko-loko kayo talaga. Di na kayo naubusan. pang NFD, lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Kanina naman, Ikpaw. Ang dinig daw niya, Siopaw. Nung sinabi Ikpaw, ha? May Siopaw? Hindi, Ikpaw.
Sabi, ikpaw, hindi siopaw. Siopaw, asado, tarantado na to. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama. Pag sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisalaw ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman pong ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa Bakit pinapalabas nyo na isosoli? Utsaka na ibig sabihin pala ng restitution. Buti na lang talaga ito si Chis Escudero, mahusay. Pinapaliwanag niya sa atin sa pasasalita na maaabot natin yung ibig sabihin yung mga terms na ginagamit nila. Kasi when you say restitution, isosoli pinasosoli. Hindi naman pala yun yung ibig sabihin ng restitution, hindi naman pala siya literal. Ito, pinaliliwanag ni Chis Escudero ngayon. Makinig kayo, puro kayo kalokohan kasi. Wala na tayo natututunan dito eh. Sabi, eggpie. Ikpaw, hindi eggpie. Walang hiya kayo. at wala pang NFD. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede. Hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Alam mo, maniniwala ka rito sa tao na to na nag-i-interpret ng mga rules nila. Alam mo, ang galing ni Lacson kanina Bakit? Kasi ipinakita na niya sa atin, kahit na ganyan si Lacson, kahit na loko-loko yan, may tinatago pa rin sa utak yan Ipinakita niya sa atin, yung sariling memorandum circular nila, nakalagay doon na yung mga pangalan ng mga asset sa mga operations, may vault daw yun, pwede daw nilang tingnan. Hindi niya alam. Biblia nila yun. Bible nila yun. Lahat to, pati si Wamil, doon lang nakaangkla sa memorandum circular na yun. Sinasabi niya na ganito, ganyan. Memorandum circular. Mantakin mo, nagdidesisyon siya. Naaayon sa pagkakaintindi niya. Doon sa memorandum circular. Kung ano yung pagkakaintindi niya sa memorandum circular, ano siya doon? Sagrado ang utak niya. Kailangan siya ang masusunod. Nung tinanong siya ni Lacson, alam mo ba na mayroon kayong ganitong trabaho? Ay, hindi ko po alam yan. Pucha yan. Ibig sabihin, itong ulaga na ito, itong malaking pantal na ito, ibig sabihin pala, hindi niya alam yung sinusundan niyang memorandum circular. Tapos nag-i-interpret siya ng memorandum circular nila at yun ang ginagamit niya para magdesisyon siya ng profesional patungkol dito sa kanyang mga trabaho. Stray Akota TV. Pabuhay ka sa Amerika. Imaginein mo, hindi ba? So ang galing niya, ayon po kasi sa memorandum circular ganito po Sabi po kasi ng memorandum circular ganito. Nung tinanong siya ni Lacson, alam mo ba na nasa memorandum circular niyo ito? Hindi po. Pucha yan. Site siya ng site ng memorandum circular. Yung mismong memorandum circular na yun, hindi niya kabisado. Eto nakakatawa si Wamil nung nakaraan. Tinanong siya tungkol sa jurisprudence kasi ilang araw na nila na sinasite yung jurisprudence. Nung tinanong siya ni Escudero tungkol sa jurisprudence, hindi niya daw nabasa. Hindi niya daw nabasa. Katulad itong alin na ito, yung memorandum circular na yan, nakaangkla yung jurisprudence diyan para magkaroon ng pangil yung memorandum na yan. Hindi niya rin nabasa. Imagine, saan ka makakita ng ang yabang-yabang mo, ikaw ang batas, tapos hindi mo pala alam yung batas. Pinapaalala pa sa'yo. Walang hiya. So, walang kredibilidad dito. Ito yung sinasabi ng prosecution na incompetent yung inyong testigo. So, doon sa tanong ni Lacson kanina, pinakita yung incompetence ng aling ito. So, talagang incompetent nga itong testigo na ito. At kung ako ang judge, hindi rin ako makukumbinsin nito. Gino-joke time ako nito. Piyent na po yun Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded. Pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So, kung pinagbigyan ay recipient, pwede yun kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient ng confidential fund. And as a final question, Sailin, I checked the transcript which the Court of Judicial Notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Latchika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Latchika sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasehan yung dokumento na binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Latchika. Hindi ko po... Yan na. Tayari ka ngayon. Chismosa ka. Narinig mo lang. Narinig mo lang. Hindi ka nag-research na naman. Narinig mo lang. Tapos umaksyon ka na according dun sa narinig mo. Tinatanong ngayon ni Chis.
Ano ba yung narinig mo? Yung naging desisyon mo, nakatulong sa'yo para magdesisyon na hindi mo gawin yung proseso, walang hiya ka. O, ito na. Makita baka pwede nyo maituro sa TSN. Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Chica, yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Ay na, sinabi na nga eh. Na hindi nga, yung statement na yun, hindi sinabi na lahat ng quarters, ganun yung ginawa niya. Isang particular na quarter lang yun. Baka naman inisip mo, quarter pounder na naman. O kaya quarter chicken. Kung ano-ano na naman naiisip mo, gutom ka na, ma'am. Colonel Chica. Angelisan, Salin, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi mo Colonel Chica. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa Palpak ka. Nagbumase siya sa narinig niya. Hindi siya nagbase doon sa mismong dokumento, sa mismong testimonya. Ang inang klaseng witness to. Ha? Bistado na naman. Sabi ko nga sa inyo, buti na lang. Si Cheese ang nandirito. Imagine mo, si Win Gatchalian na nandiyan dyan. Putsang ina, wala na nagawa niya si Baka nagsasabunutan na yung mga abogado dyan. Nakita mo si Kapunan, baka naka full mount na yan kay attorney Season. Gusto pa naman suntukin ni Season kanina siligutan kasi siligutan sobrang bakla. Walang hiya na yan, visit kayo talaga. Ito, buti na lang talaga mahusay ito si Cheese Escudero. Kung hindi mahusay ito si Cheese, wala na. Makakalusot na ito. Again, itong tinatapik natin, yung paghihimay-himay natin, walang gumagawa nito sa mainstream media, tayo lang. Kaya kung gusto nyo may matutunan yung mga kaibigan ninyo, ipasa nyo, i-upload ko to mamaya yung video na to, ipasa nyo sa kanila para may matutunan sila, hindi sila puros Pornhub ng Pornhub. Wala. Disgrasyang mabigat ang putya. Yaring-yari sa legang tama. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.